Annyeonghaseyo yorobun, shoutout sa inyo mga chinggo. So ayun mga chinggo, ipapakita ko sa inyo yung yung bahay namin na naayos na kahit papano. Hindi man siya totally na ayos na talaga sa loob, at least naman sa labas. At saka yung bubong kahit papano ay okay na siya. Medyo tatagal na to ng mga ilang taon. Kasi yung nakarang upload ko ay sobrang sira-sira talaga. Ayan, sa ngayon ay nakabit na yung yung gutter, mismong gutter sa labas, yung kulay blue na yan. Kakakabit lang talaga niyan, no. Kung napapansin nyo mga chinggo, medyo nauutas ako. Kasi galing ako ng jogging. Tapos kasi yung pagkuha ko ng video na to ay hindi ko naman nalagyan ng audio, kaya nag voice over na lang ako. Yan yung bali yan yung update sa bahay. Ayan, sa loob talagang hindi pa talaga ayos, no. Yung inuna natin yung yung bubong at saka yung sa labas, kahit papaano magkaroon ng view sa labas. Pero sa loob hindi pa naman talaga. At least yan, bakal na talaga yung ilagay sa loob. Hindi na yung yung kahoy. Kasi ngayon yung kahoy nga madaling masira. At least ito namang bakal, tatagal pa to ng mga ilang taon. Baka nga mauna pa tayo sa bakal na to. Kasi nga siyempre tumatanda na tayo, may edad na. Siguro mga ilang taon na rin lang yung yung tatagal natin dito sa mundo. Kaya mas maigi hanggat malakas pa at may ipon kunti ay may paayos na natin ang bahay, para naman tayo pag tumanda ay may matirhan tayong at least magandang bahay, at makita rin natin yung pinaghirapan natin sa sa ibang bansa. Yan, kitang-kita naman natin ang kaibahan, no. Nung unang pinakita ko yung bahay namin nung hindi pa siya nagawa, talagang butas-butas at saka wasak-wasak pa talaga yung mga yero. Sa ngayon, kisame na lang yung kulang. Lagyan na natin ng kisame ito. Mag-ipon ulit tayo. Balik tayo sa abroad. Trabaho ulit at ipon para naman matapos na itong loob. Kasi nga itong loob ay hindi pa talaga tapos. Medyo makalat pa. Kailangan pa talaga ng karagdagang budget para naman matapos na itong lahat. Siguro pag balik ko na lang, trabaho ulit ako doon, mga sabihin natin kahit 1 taon o 2 sa Korea, para naman pagbalik ko dito sa Pinas may paayos ko na itong kisame, pati yung loob ng bahay. Kasi sa ngayon lang talaga, bubong lang yung naayos, bubong at saka yung sa labas na yan, yung niya, yung walling niya na pinahira na siya ng pinalitada at nilagyan ng skim coat, para naman at least may view siya sa labas, at least magandang tingnan. Yan siya mga chinggo, kahit papaano nag-improve yung bahay natin. Yung kasi nakaraan talagang na yun 2010 pa yun ginawa. So ako din yung nagpaano nun, ako rin yung tumulong na mapagawa yung bahay na yun. Kasi nga yung mga kapatid ko ay busy din, may mga trabaho. Tsaka ako naman ay noong panahon yun ay walang trabaho. Gaya ngayon na bakasyon ako, at ako yung medyo nakakagaan sa buhay dahil nga malaki yung sinasahod. So isipan ko kung kahit paano ipagandahin na yung bahay, mapalitan na yung sira-sirang bubong, pati yung walling, yung dingding pinalitada ko na, tapos nilagyan ng kulay na puting pintura. Tsaka itong yung extension tapos na para sa kapatid ko, para naman makabukod na sila, no. Kasi isang bahay lang kasi kami, tapos may pamilya na siya. So ngayon at least kahit paano unti-unti na lang to na pa-improve niya, para malagyan niya ng kwarto, pati kusina at sala. At least
matapos na rin yung kanilang bahay dito sa gilid, yung extension. So, ganito siya kalaki. Malaki naman talaga siya. Pwede talaga siya isang pamilya. At saka maganda na yung bubong nila. Pati kisame naayos na. So, yun. Kahit pa paano, mayroon na silang sariling bahay na matatawag na nakabukod sa bahay namin ng common, kumbaga. Kasi yung bahay namin, common pa kasi yan sa magkakapatid. Ito yung extension nila sa kanilang pamilya. Para naman yung sa amin na hindi pa nag-asawa ay doon sa kabila. Ito, nilaban ko na yung mga bag ko, mga lods, kasi nga next week ay babalik na ako ng Korea. At sana ay makapaghanap na ng trabaho para makapagsimula ulit makaipon para matapos itong project na bahay. Sunod balik ko siguro yung sa loob na naman ng bahay, improvement sa loob ng bahay, kasi sa ngayon kasi sa labas lang talaga yung na-improve ko hindi na kinaya ng budget. Although kaya pa naman talaga siyang tapusin, kaso kinulang na din tayo sa panahon, sa oras, kasi nga pabalik na tayo ng Korea. At saka hindi naman pwedeng lahat ng pera nating naipon na kinita natin dito sa Korea ay maubos sa bahay lang. Hindi ko naman inubos talaga. Kailangan magtira pa rin na savings na kahit papano kung mawalan tayo ng trabaho, at least mayroon tayong mahugot or makapag tayo ng negosyo, makapagsimula ng negosyo or makabili ng tricycle para naman may sariling kita tayo pag uwi natin sa Pilipinas. Kaya nga hindi ko pa inayos itong bahay namin nung mga unang taon ko sa Korea, kasi nga inuno ko pa talaga yung savings, no, para kung sakaling may hindi magandang mangyari ay meron tayong pera. At ito naman pala yung bubong. So kumpara lang natin, no, yung kanina, yung di pa siya nagawa, tapos yung ngayon gawa na siya, balik color up na siya, hindi na yung lumang yero. Yan pala, may mga tapak-tapak kasi nga po ay yung may gumagawa sa taas, una kasing nagawa yung extension tapos napakapakan, medyo na yupi yung iba, kaya hanggat pwede pa siyang tapalan, tinapalan ko na hanggat hindi na siya kakalawangin, para hindi na umabot sa punto ng kakalawangin. So ito na pala yung bubong namin sa taas, no, bagong yero, may color up na siya, may kulay na siya, at makapal, matibay. So abot pa to ng mga ilang taon. Yan, para naman sa mga susunod na henerasyon, mga pamangkin, at least pakinabangan pa nila itong bahay, kasi nga siguro matagal pa naman ang nito. Tayo may edad na, magpo-40 na din ako, kaya alam na natin yung mga posibilidad na mangyari sa atin. Kaya hanggat malakas pa at may perang kahit pa paano na ipon, at least mapagawa na natin itong bahay, yung bubong, para naman sa mga pamangkin natin na titira dito pagdating ng panahon pakinabangan din nila. At sobrang tuwa ko nga po nga nakita ko yung ganitong improvement ng bahay. Iba talaga pag may project kang ginawa sa Pinas na at least papano nakita mo yung yung achievement or yung mga pagod mo, at least nakita mo yung kinalabasan ng pagsisikap mo sa ibang bansa, yung pagod, puyat, lungkot. Sobrang saya ng ganito. Kaya naisipan kong bumalik na din talaga para makapag-ipon na ulit, para naman at sa gayon ay maipagawa ko naman yung next project ko, yung sa loob, sa makaipon din ng kahit papaano para makapagsimula na ng negosyo. Sana matapos ko rin yung extension, makakuha ko ng extension sa bagong company at matapos, para naman dagdag ipon. Salamat sa panonood, mga chinggo.